liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Saksiyan natin na si Allah ang nag-iisa, at saksiyan natin ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo, propeta alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, mga magulang, mga kababayan, ang pagbungad ng pagbati ng kapayapaan ng kamusliman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. At mga kababayan, nandito po kami sa inyong harapan. Hindi po kami hihingi ng love offering o donation o ambag upang sabihin na kayo mag-Muslim. Ang sa amin lang po ay parating ang Islam. Sino ang mga Muslim? Sino si Allah subhanahu wa ta'ala? Kami po'y nandito sa inyong harapan. Pagpasensyaan nyo na po. Una sa lahat, hindi po kami mamimilit ang inyong paniniwala at hindi namin sisirain ang inyong paniniwala. Bagkos, ipararating natin ito ng tunay upang malaman natin kung ano ba ang Islam, sino ang mga Muslim, sino si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kababayan natin na nandito, ang nais natin ipunto, ipagbigay alam sa inyo na dapat po malaman nyo kung ano ang Islam. Sino po nakakaalam ng Islam? Opo. Ang ibig sabihin ng Islam, ito po nakalagay rito, ano ang Islam? Opo. Ang ibig sabihin ng Islam, ito'y hindi bagay, hindi pagkain, hindi lugar, hindi tribo, hindi taga-Mindanao. Ang ibig sabihin ng Islam, submission to the will of only one God, surrender. Ang Islam po ay hindi pagkain, hindi bagay, hindi lugar, hindi tribo. Ang Islam, ito'y Arabikong salita na nangangahulugan na root ay salam. Na ibig sabihin naman ng salam ay kapayapaan. Opo. Kaya mga kababayan, na dapat malaman po natin kung ano ang Islam. Ang Islam po ay reliyon na gabay sa sanlibutan. Hindi siya bagong reliyon. Hindi siya tinatag ng mga propeta. Hindi po siya ginawa ng mga propeta. Hindi pinaregister sa sekre. Ang ibig sabihin ng Islam, ito yung reliyon. Ang ibig sabihin ng Islam, submission. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam Madina. Sa araw na ito ay aking kinumpleto at ganap ang din na ito. Ito ang Islam. At aking kinumpleto ang aking mga biyaya at pinili ko sa inyo ang Islam bilang pamamaraan ng buhay. Yun po ang Islam. Opo. Ang Islam po, ito'y gabay sa sanlibutan. Ang Muslim naman po mga kababayan, sino ang mga Muslim? Ang mga Muslim, ito yung mga tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng sanggol na sinilang sa daigdig ay Muslim. Gaya ng araw, lumulubog, sumisikat. Kaya matatawag siyang Muslim. Ang ibig sabihin ng Muslim, ito ay Arabikong salita na may pagsunod, pagsuko, pagtalima. Opo. Kaya mga kababayan, na dapat malaman natin kung sino ang mga Muslim, ano ang Islam. Hindi po kami nagre-recruit o nasasabi na kayo'y mag-Muslim. Ang sa amin lang po ay iparating kung sino ang dapat sambahin. Sa Islam po, meron pong tinuturo na ang dapat natin sambahin ay yung nag-iisang Rab, Panginoon. Hindi siya ipinanganak, hindi siya nagkaanak, at sa kanya ay walang makakalintunan. Opo. Kaya may papakita po tayo dito na malaman natin kung sino si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kababayan natin, nagtatanong, ate, baka ito, malilinawan na po kayo. Kanina nagtatanong si ate, sino yung mga Muslim? Sino si Allah? Ano ang Islam? Sino si Muhammad? Opo. Ang Islam po, ang Islam at Muslim ay magkaiba. Ang Islam is my religion. Muslim is my identity. Muhammad is my prophet. Allah is my Lord. Opo. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay Panginoon natin lahat. Opo. Panginoon natin lahat. Bakit? Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpakilala sa banal na Quran. Bada'udu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
innani anna Allah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimni as-salata li dhikri. Katotohanan, walang pag-aalinlangan, ako ang Allah, walang sino man ang may karapatan at karapat dapat sambahin bukod sa akin. Wala akong katambal na kung kaya ako lamang ang sambahin ninyo at sa gawa mo ang sala, pagdarasal bilang pagpupuri at pagpapalala sa akin. Opo, ay lang ibig sabihin, si Allah, nilikha tayo upang sambahin lamang ang tunay na tagapaglikha. Opo, alam natin mga kababayan, ang purpose sa pagkalikha sa atin ng Diyos, dito ay temporary at panandalian lamang tayo. Nilikha tayo ng Panginoon upang sambahin lamang siya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." At hindi raw nilikha ang mga jin, ang mga engkanto at ang mga tao at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta sa napakataas na uri at layunin at bukod-tangi upang sambahin lamang ang tunay ng isang Rab na si Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin mga kababayan, ang dapat natin sambahin ay ang tagapaglikha, hindi yung inilikang tao, inilikang bato, at nilikang hayop. Ang sambahin natin ay ang tagapaglikha. Kaya tayo mga tao, kung tayo ay sumasamba sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, ito'y malaking pagtatambal at malaking kasalanan sa tunay na tagapaglikha. Opo, napakalaking kasalanan natin yan mga kababayan. Kaya sa Islam, nag-aanyaya kami na malaman at makilala natin ang tunay na tagapaglikha upang makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Ito ang paraiso. Opo, kapag sinamba mo yung Diyos Bato, Diyos Kahoy, Diyos Hayop, Diyos Kambing, Diyos Laraw, kaya bila, ayan ang pinakamalaking kasalanan ng angkan ni Adam alayhis salam. Kapag ikaw ay namatay, na sumamba ka sa Diyos Bato, Diyos Kahoy, kung sino-sino Diyos na sinasamba, ito'y malaking lapastangan sa Panginoon. Pananagutan natin sa kabilang buhay. Kung kaya nga sa Islam, ay meron tinatawag na pagbabalik loob. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ang angkan daw ni Adam alayhis salam ay likas na makasalanan. Nagkakamali, nagkakasala. Ang pinakamainam sa mga makasalanan ay yaong nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo namatay, na sumasamba tayo sa ibang Diyos, wayad billah, ang patutunuhan natin ay impyerno apoy. Opo, totoo po yan mga kababayan. Dahil dito sa dunya, sa mundo, ay panandalian at napakabilis ng ating buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Bada'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Ang bawat kaluluwa, ang bawat may buhay ay makakalasak, makakaranas ng kamatayan at ang muling magkabuhay muli ay pagkakaloob sa kanyang lubos na kabayaran. Mga kababayan, baka meron po kayong mga tanong o gusto pang malaman si ate. Ate, tanong ka lang. Kahit hindi ka na lumapit. Pag may nagtanong, may 100 pesos or 50. Bigay ng Islam. Any question po, welcome. Pag may nagtanong, may 50 pesos. Opo. Tanong ka lang, yung tanong mo kanina. Oh, huwag ka maya. Baka may tanong ka. Pag may nagtanong pa, 50 pesos. Bakit ang mga Muslim maraming asawa? Bakit ang mga Muslim hindi kumakain ng karne ng baboy? Bakit ang mga Muslima naka-hijab, mainit ang suot? Bakit ang mga Muslim mahaba ang balbas? Diba? Opo. Pag may nagtanong, may 50 pesos. Magkakataon nyo na po ito para magkaroon tayo ng kaalaman o malaman natin na hindi tayo magkakaroon ng agam-agam. Diba? Bakit sa mga Muslim matatapang, maraming anak, maraming asawa? Ayun ang mga logic na lagi tinatanong sa atin. Sabi nga ni sister kanina, narinig ko, akala niya, dinadasalan ng mga Muslim, yung hayop. Diba sabi mo kanina, naririnig ko yun, sabi ni ate, parang ang alam ko, sinasamba nila yung hayop eh. Baka yung tupa yun.
Sa Egypt, meron tinatawag na yung mga leon, yung mga tupa, yung mga ripulto, mga ano yun, mga eskultura. Sa ibang bansa po, pero hindi po dinadasalan yun. Kultura lang po yun ng mga tribo-tribo. Pero sa amin, sa Islam, ang Panginoon namin, Panginoon nyo rin. Binago lang ito ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Opo, kung babalikan natin ang history ng Pilipinas, ate, para medyo hindi tayo malayo, March 16 pa lang po, yan po makikita nyo rito, 13 siglo pa lang po, may Arabong misyonaryo na lumabag sa Mindanao. Sino yun? Yun po ay si Sharif Maktoum Rahimahullah. Alam ng mga ano to, ng mga teacher, ng mga guro. Si Sharif Maktoum, lumabag sa Mindanao, 13 siglo. Opo, dumating ang mga Hapon, dumating ang mga Amerikano, dumating ang mga Kastila, pero ang mga Moro, ang mga taga Mindanao, mga Maranao, sila ang nakipaglaban sa mga dayuhan. Opo, kaya makikita nyo rito, nung dumating ang mga Hapon, dumating ang mga Amerikano, dumating ang mga Kastila, ang mga Maranao, ang bansang Pilipinas natin ay maharlika, napalitan lang ito ng Philippines. Kaya dito makikita niyo sa larawan, nandyan sa Luzon po, namuno dyan si Dato Sulaiman. Sa Luzon, sa Visayas naman, namuno dyan si Dato Lapu-Lapu. At sa Mindanao naman, nandyan si Dato Sultan Kudarat. Opo. Kaya makikita niyo sa mga kapulisan, ang mga kapulisan natin dito, makikita mo yung mga bayani. Nandito si Sulaiman, nandito si Dato Puti, nasa balikat, nasa patches. Ang mga Muslim, sila ang nakipaglaban sa mga dayuhan. Sila ang lumaban sa mga Kastila, sa mga Hapon, sa mga Amerikano. Ang mga Maranao, ang mga Muslim, ang mga kamusliman nakipaglaban sa mga Hapon, mga Kastila at Amerikano. Opo, ay may pawang katotohanan. Dumating si Ferdinand Magellan, dumating ang mga Kastila. Ate, dumating ang mga Kastila, March 16, 1521, Philippines was discovered by Ferdinand Magellan. Opo, si Ferdinand Magellan po, dumating rito, March 16, 1521. Okay? Ibig sabihin, hindi po mga dayuhan ng mga Maranao, ang mga Tausog, mga Iranon, Maguindanao. Ang mga Maranao, sila ang mga nakipaglaban sa mga Hapon, Amerikano at mga Kastila. Opo, ayun ay pawang katotohanan. Ayun po ay sa history. Ayun po ang sa history mga kababayan. Opo. Tingnan nyo po. Tingnan nyo mga kababayan. Dito may makikita po kayo nakasulat sa mga sugo at propeta, sa mga kababayan natin. Alam ko, naniniwala kayo sa mahal na araw. Sa darating na mahal na araw, manonood kayo ng 10 Commandments, 10 utos ng Diyos. Tama? Sa mahal na araw, nanonood kayo na si Yesu Cristo na ipako. Tama? Si Noah's Ark. Diba? Ngayon, nakalagay po rito, si Abraham, si Abraham po, mga kababayan, ang kanyang pinangaral, ang kanyang kasulatan ay Kalatas si Abraham. Opo. Si Moses naman, si Moises at si Musa alayhisalam, ang kanyang kasulatan ay Torah, ang kanyang pinangaral. Ayun. At si Propeta David naman, ang kanyang pinangaral ay Salmo, Saul. At si Propeta Jesus, ang kanyang salita ay Aramaic, ang kanyang pinangaral ay Ebanghelyo, Arabic, Injil sa Arabic. Opo. At si Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang salita ay Arabic, ang kanyang pinangaral ay Quran. Pero ang Biblia, wala pong author. Walang author ang Biblia. Walang nagsulat sa Biblia. Ito'y pawang katotohanan ko na kung aaralin natin ang pananampalatayang Islam, wala naman po wala pong ating susubukan. Opo, napakaganda at nagkakaroon tayo na kaalaman sa pananampalatayang Islam. Sa Islam natin, sino ang Panginoon? Si Allah. Sino ang propeta? Si Muhammad. Ano ang reliyon? Hindi yung Panginoon ng Diyos ba ito? Diyos kahoy, Diyos sa Kristo. Tandaan natin, sa Islam po, dapat malaman po natin kung sino yung mga Muslim, ano ang Islam, sino si Allah. Pero kung titignan nyo, sa Facebook, sa Saudi, sa balita, sa radyo, sa TV, pag narinig na Muslim, sasabihin, terorista.
ugot ulo, matatapang, nagtitenda ng shabu, nagtitenda ng baril, matatapang, may initang suot, maraming asawa. Lahat ay binabato sa Muslim. Pero kapag nagkasala yung isang Muslim, hindi kasalanan ng pananampalatayang Islam. Dahil ang Islam, ito'y reliyon na galing sa tagapaglikha. Submission to the will of only one God. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa dhakir fa innal dhikra ta'anfa'ul mu'minin. At ikaw ay magpaalaala sapagkat ang pagpapalaala ay may dalang kabutihan sa mga naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baliguan walau ayah. Ipahayag, iparating na kahit isang versikulo o ayah sa Quran. Ang reliyong Islam, adminun na siya. Ang reliyong Islam ay yun ang pagpapalala at pagpapaluan. Kaya sa amin, ay pagpaparating lang mga kababayan na dapat malaman natin kung ano ang Islam, ano yung pinuunang limang haligi ng Islam. Ang Islam po ay meron pong limang haligi. 5 pillars of Islam. Ano yung limang haligi? Ang unang haligi ng pananampalatayang Islam po, una, yung pagbabalik loob ng isang tao, pagsasyahada, pagsumpa niya, na wala na siyang sasambahin, maliban kay Allah. Ayun po yung unang haligi ng pananampalatayang Islam. Yung sumamba ka sa tunay na Panginoon at magsasyahada, manunumpa ka. Pangalawang haligi ng Islam, ayaw yung pagdarasan ng 5 beses, pagsasala, pagdarasan ng isang mansulok ng daigdig, ang lahat ng Muslim ay obligado na sa kanya yung magdasal. Ayun yung ikalawang haligi ng Islam. Pangatlong haligi ng Islam ay yung pagbibigay ng zakat, charity. For example, isa kang mayaman na Muslim, may kakayaan ka, yung 2.5% ay itutulong mo sa mga mahirap. Ibabawas to. Ang 4 na haligi ng pananampalatayang Islam, yung makikita nyo rito, ito ay tinatawag na Asyam, Sum Ramadan. Yung pagpapasting sa buwan ng Ramadan, pagtitiis, pag-aayuno, pagpapasalamat, Allahumma balik na Ramadan, Allahumma balik na Ramadan, Allahumma balik na Ramadan. Panglima po, ay yung pag-hajj, pag-pilmagri, paglalakbay sa Saudi Arabia sa may kakayanan. Sa amin lang po mga kababayan ay pagpapaliwanag at hindi po pagre-recruit o pagsasabi na kayo mag-Muslim. Wala po kami kakayahan. Hindi kami kailangan ng Islam at hindi ako kailangan ng Islam. Ni sino man sa amin ay hindi kailangan ng Islam. Bagkos tayo ay kailangan sa Islam. At hanggang dito na lang at magsasala pa kami, magdarasal. Inshallah makabalik mamaya at makapakinig kayo sa pananampalatayang Islam. Wala akong bayad, libre, may regalo pa kapag may nagtanong. Hanggang dito na lang po. Ako po si Abdul Rashid Fabre. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May pastor oh. May nag-comment na pastor. May pastor na nag-comment. Baka mag-Muslim yan oh. Wala. Sa lugar yan. Ano yan? Tuloy lang ang pagdadaw. Ano ito? May, kung tatanungin kita, masasagot mo ba? Ano yan? Civil war. Ano mo? Sige, magtanong po kayo. Tanong lang po. Wala namang mawawala kung magtatanong.